Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sabado po sa loob ng ika-33 linggo sa kanaliwang panahon. Ang muling araw bago ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sapagkat bukas po, 34th Sunday in Ordinary Time, pagdiriwang po ng buong simbahan ang Solemnity of Christ the King, the Alpha, the Omega, the God and the Lord who will come at the end of times as King and Judge of all the world. Kaya mga kapatid, binabati ko po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, ang mga viewers, followers, and supporters of our daily gospel reflection. Ngayon din po ang lahat ng mga tumutulong sa amin sa mga programang pampastoral, mga programang may kinalaman sa pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan, at sa mga proyektong may kinalaman sa pagpapaganda ng simbahan, sa mga benefactors po namin, members of 1,000 Club of St. Anthony, sa mga mukaspalad ni San Antonio ng Padua, lahat po kayo na nagpapaabot ng tulong sa amin. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Kayo po ay sana'y pagpalain pang lalo ng Diyos. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon po ay pagdinilahin natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas mula po sa ika-20 kabanata, mga talata 27 hanggang 40. Ang title po na binigay ko sa ating reflection ngayon ay nagsasabing, We are all made for eternal life. Ginawa tayo ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng mga pangungusap sa ating ebanghelyo na nagsasabing, sa buhay na ito, ang mga lalaki at babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y muling binuhay. Ang Diyos ay Diyos hindi ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya, ang lahat ay buhay. If heaven is true, if heaven is real, the question is, how do we get to heaven? Mga kapatid, ang pagpunta po sa langit ay hindi lang pagtahak sa literal na daan na kailangan nating daanan. To go to heaven is to embrace a person, because the way is not a place, it is a person. Walang iba kundi si Jesus. To get to heaven means to embrace a life with Jesus. Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, I am the way, and there is no other way. Walang makararating daw sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya, ang pagtahak sa daan ay pagyakap kay Jesus. Kaya kapag niyakap natin si Jesus, kapag nagpaakay tayo kay Jesus, siguradong makararating tayo sa buhay na pinapangarap ng Diyos para sa atin. And so, if you are interested in being a part of God's eternal family, you must choose Jesus. You must choose to embrace Jesus in order to get to heaven. Because God created us to live in heaven with Him for eternity. Hindi po tayo pambuhay na pansamantala lang. Nilikha tayo ng Diyos to know Him, to serve Him, to love Him, and to be with Him. That is why heaven is our home. Heaven is our final destination. Kaya sa mundo, maging masaya ka, pero pansamantala lang. You will never be perfectly happy here on earth. Kaya hindi nyo ba napapansin? Sa buhay natin sa mundo, palaging may kulang. Bakit?
sapagkat hindi naman tayo nilikha ng Diyos para dito sa mundo. Temporary lang ho ang pananatili natin sa mundo. Tayo po ay mga immigrants ng langit at tayo po ay mga turista lang dito sa lupa. God created us to long for something much better. A home is heaven with Him. That is why a fish would never be happy living on land because it was not made for water. Tayo din po, hindi tayo completely magiging masaya sa mundo because we were not made for this earth. We were not made for a life that is temporary. Tayo po ay nilikha para sa langit. Nilikha tayo para sa buhay na walang hanggan. That is why an eagle would not be satisfied if it was not allowed to fly. Ay nilikha po ang agila para sa himpapawid. Kaya wag natin ikukulong sapagkat hindi yung lugar para sa isang nilalang na may kakayanang pumailang lang sa langit sa paglipad. Ganyan din ho tayo. Wag natin ikulong ang ating sarili dito sa pansamantalang buhay sapagkat tayong likha ng Diyos upang maging malaya at sa huli ay makalipad at makarating patungo sa kaharian ng langit. Kaya, hindi nyo ba napapansin? Gaano ka man kasaya sa mundo, palagi may hangganan ang ating kasiyahan. Magkaroon ka man ng mga bagay na gusto mo, darating ang panahon, pagsasawaan din. Maghahanap ka din ng bago sa mga gamit na luluma. Ang tao, tumatanda. Ang anumang bagay na may simula, siguradong may hangganan. Eh, yan talaga ang buhay sa mundo. Pero sa kabila, lahat ay walang hanggan. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen. O diba, dinadasal natin yun eh. Kaya tandaan mo kapatid, panlangit ka, hindi ka lang basta panlupa. Kaya kung ang buhay natin sa mundo ay may hangganan, ibig sabihin, aalis tayo sa mundong ito. Subalit ang buhay ay magpapatuloy sa kabila. Our full story doesn't end here on earth. Bahagi lang ho, isang chapter lang ho ang buhay dito sa mundo. Meron pang eternal chapter na naghihintay sa atin sa kabila. Napakaganda po ng paglilinaw na ibinigay ni Jesus sa ating ebanghelyo sa magiging katayuan natin sa muling pagkabuhay sa piling ng Diyos. Sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos, hindi na kailangan ang pag-aasawa para maging masaya. Hindi mo kailangan ng asawa para may makasama sapagkat ang Diyos ay sobra-sobra pa para sa iyong kaligayahan. At wala ka ng ibang hanaping pangkasama kapag kasama mo na ng ganap ang Diyos. Kaya ang ating pananatili kasama ang Diyos ay sapat na para sa ating kaligayahan. Kaya ang muling pagkabuhay ni Jesus ang dulo ng lahat ng ating inaasahan at sinasampalatayanan. Resurrection is not an illusion. It is not an invention of the church. It is a reality. Dahil ano pa ang saysay ng lahat ng ating inaasahan kung sa dulo ng lahat ay wala naman palang muling pagkabuhay. Sapagkat kung hindi muling nabuhay si Kristo, mawawala ng saysay ang ating pananampalataya at tayo ng pinakakawawang nilalang sa mundo. Sabi po yan ni Apostol San Pablo. Lalabas ang pagsampalataya kay Jesus ay isang kahangalan kung ang muling pagkabuhay ay hindi naman pala isang katotohanan. Kaya mga kapatid, the reality of the resurrection has made everything in our life meaningful. It gives meaning to our faith. Nagkaroon ng saysay talaga ang ating pananampalataya dahil totoo ang ating sinasampalatayanan. The resurrection also makes hope more meaningful. Nagagawa nating umasa sapagkat hindi sinungaling si Jesus. Totoo ang kanyang mga salita sapagkat siya mismo ang nagsabi, "Ako ang katotohanan." The resurrection of Jesus also gives meaning and value to all our sufferings. If we suffer for nothing, then our sufferings are nothing. Anong saysay kung naghihirap ka para sa Diyos, kung hindi naman pala totoo ang Diyos? Anong saysay ng pagtitiis ng hirap dahil naniniwala kang may muli namang pagkabuhay, kung ang muling pagkabuhay ay isa naman palang malaking kasinungalingan? That is why the gift of the resurrection gives meaning and value to all our sufferings. At ang panghuli, death becomes meaningful
because of our hope of the resurrection. Mga kapatid, death does not define our life. It is the gift of the resurrection and the gift of life that makes our death meaningful. Sapagkat hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa kamatayan. We are created by God for a life in eternity. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus, nagkaroon ng kahulugan ng aming buhay at pananampalataya. Hindi nawawala ng saysay ang aming mga sakripisyo sapagkat totoo ang aming inaasahan. Ginawa mo kami hindi para sa buhay na pansamantala, kundi para sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo, i-share po ninyo, ibahagi niyo sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, lalo tigit po sa inyong mga mahal sa buhay. Remember that evangelization should always start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Patuloy po ang aking panawagan sa mga nagnanais pang tumulong sa aming proyekto sa darating na Pasko, Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. 1,000 Medianoche packages po ang aming pamimigay at bawat Medianoche package nakakahalaga po ng 1,000 piso. 1,000 pamilya po ang pagbibigyan, kung kaya't 1,000 packages po ang aming kailangan at 1,000,000 piso ang kailangan naming likumin upang ipambili ng 1,000 Medianoche packages. Kaya sa anumang tulong na inyong bibigay, naku po, lubos po ang aming pasasalamat. At sa mga nagbigay po, maraming salamat po sa inyo. Sana po kayo magsasawang tumulong sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. The God who cannot be outdone in goodness and generosity. Pagpalain po kayo ng Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.